Mga kapatid, maraming tao ang nagsasabi na may takot ako sa Diyos. Pero ang tanong, kung may takot ka sa Diyos, bakit komportable ka pa rin sa kasalanan? Kung may takot ka sa Diyos, bakit mas malakas pa rin ang takot mo sa tao kaysa sa Kanya? Marami ang akala nila na ang pagkatakot sa Diyos ay ang panginginig, trauma, kaba, at pagtatago. Pero pakinggan niyo ito, ang tunay na pagkatakot sa Diyos ay hindi nagtutulak para tumakas sa Kanya, kundi lumapit sa Kanya. May mga taong takot sa dilim, takot sa multo, takot sa problema, pero kakaunti ang may banal na takot sa Diyos. At kapag nawala ang takot sa Diyos, nawawala rin ang disiplina, konsensya, at direksyon ng tao. Mga kapatid, lilinawin ko lang, ang salitang pagkatakot sa Diyos ay paggalang, hindi panik. At ayon nga sa talata ng Kawikaan 1 verse to 7, ang nakasaad, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Hindi sinabi na pasimula ng trauma, hindi sinabi na pasimula ng pagtatago. Sinabi, pasimula ng kaalaman. Ibig sabihin, kapag kinilala mong Diyos siya ang hari, banal na makapangyarihang matuwid, doon nagsisimula ang tunay na wisdom. Maraming matalino sa libro, pero mangmang sa buhay dahil walang takot sa Diyos. Mga kapatid, linawin ko lang din na ang pagkatakot sa Diyos ay ang paglayo sa kasalanan. At ayon nga sa Kawikaan 8 verse 13, ang pagkatakot sa Panginoon ay pagkapuot sa kasamaan. Kapag may takot ka sa Diyos, hindi ka komportable sa marumi. Hindi mo kayang ngumiti sa kasalanan. Hindi mo kayang yakapin ang bagay na ipinako kay Kristo sa krus. May mga taong umiwas lang sa kasalanan kasi baka mahuli. Pero ang may takot sa Diyos umiwas dahil ayaw niyang saktan ang puso ng Diyos. Mga kapatid, ang pagkatakot sa Diyos ay relasyon ng anak, hindi alipin. At ayon nga dito sa talata ng Roma 8 verse 15, hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Sa pamamagitan ni Jesus, hindi ka alipin na nanginginig. Ikaw ay anak na gumagalang. Ibang takot ang takot ng alipin. Ibang takot ang takot ng anak. Ang alipin sumusunod dahil sa palo. Ang anak sumusunod dahil sa pag-ibig. Okay mga kapatid, may kwento lang ako tungkol sa dalawang anak. Yung una, pagdating ng ama, tumatakbo papuntang kwarto dahil takot mapagalitan. Yung pangalawa, pagdating ng ama, tumatakbo para yakapin siya dahil may respeto at pagmamahal. Parehong may takot, pero magkaiba ng relasyon. Ganon din sa Diyos, may lumalayo kapag nagkasala, may lumalapit at nagsisisi. Ang tunay na may takot sa Diyos, lumalapit para magbago. Mga kapatid, kung wala kang takot sa Diyos, matapang ka lang sa kasalanan. Kapag maliit ang tingin mo sa Diyos, lalaki ang tingin mo sa tukso. Ang takot sa Diyos ang pumapatay sa takot sa tao. Mas delikado ang taong walang takot sa Diyos kaysa taong walang pera. Kapag may takot ka sa Diyos, may preno ang buhay mo. Mga kapatid, tapatin natin ang sarili natin. Mas takot ba tayong mawalan ng tao kaysa mawalan ng presensya ng Diyos? Mas takot ba tayong mapahiya sa tao kaysa mapalayo sa Diyos? Ngayong araw, sinasabi ng Panginoon, anak, bumalik ka. Tinatawag kita para hindi sindakin ka. Tinatawag kita para baguhin ka. Kung gusto mong ibalik ang takot sa Diyos sa puso mo, kung gusto mong putulin ang kasalanan, kung gusto mong mabuhay ng may kabanalan, itaas mo ang kamay mo at sabihin, Panginoon, ibalik mo sa akin ang banal na takot sa iyo. Turuan mo akong mamuhay na may galang, na may pag-ibig at may pagsunod sa iyo. Mga kapatid, tandaan niyo ito. Ang taong walang takot sa Diyos ay malaya sa tingin niya, pero bihag ng kasalanan. Pero ang taong may takot sa Diyos, mukhang limitado, pero tunay na malaya. Kapag ang Diyos ang pinakaginagalang mo, wala ng kasalanang maghari sa iyo.